Mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo. Mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Thank God it's Friday, Swell Day! Kayo ba ay nakabayad na ng mga dapat bayaran? Today is Friday the 13th, pero hindi po tayo mamalasin dahil tayo ay swerteng-swerte dahil meron tayong natanggap na kabayaran para sa ating mga pinagtrabahuhan. At dahil ngayon ay Biyernes 13, ibibigay na natin ang mga ulo ng ating mga nagbabagang balita para sa ating palatuntunang break time sa DZRH. Ang inyo po mga kasama, Thea Pecho Corpuz, sa ngalan din po nila kay Deo Macalma. Pastor Apollo Kibuloy at mga kapwa akusado nag-plea ng not guilty sa kasong human trafficking at sexual abuse. Dalawang sex slaves ni Apollo Kibuloy handang tumestigo para madiin ang pastor ayon sa Philippine National Police. Higit pisong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo. World oil petroleum demand bumagsak sa unang 6 na buwan ng 2024. Ayon yan sa International Energy Agency. Panukalang 6 na trilyong pisong 2025 national budget target aprubahan ng Kamara sa darating na 25 ng buwang kasalukuyan. At makakasama na natin ngayon si Rakay Ray Sibayan. Nakala ko, ako lang eh. Hindi man kita matitiis. Higit 1.2 bilyong pisong tinapya sa OBP budget, inilaan para daw po sa ayuda ng DSWD at DOH. Bayarin ng mga pasyente sa level 3 government hospitals libre ngayong kaarawan ni Pangulong BBM. Happy birthday kay Pangulong BBM. Happy birthday! Sa pong DZRH exclusive, mga kaso daw po dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, ililipat sa Valenzuela RTC ayon po yan kay Senador Tolentino. Bulkang Kanlaon sa Negros Island bahagyang kumalma na natili sa alert level 2. Bagyong Bebingka humina bilang tropical storm pero palalakasin nito ang habagat ayon sa Pag-asa. Yan ang mga ulo ng ating mga nagbabagang balita at para sa mga detalye, humina na nga bilang tropical storm ang bagyong Bebingka. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 1,500 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 85 kilometers per hour, bugso na hanggang 105 kilometers per hour at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa forecast ng Weather Bureau, nakatakda pa rin pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo mamayang hapon o gabi. Hindi pa pala nakapasok pero umuulan-ulan na. Kaya naman inaasahang ding lalabas ito mamayang gabi o bukas ng umaga. Quickie lang pala siya, Lakay Ray. Hindi magtatagal, hindi katulad ni Bagyong Enteng. Ayun. Na meron nang kalakasan, pinalakas pa ang habagat at medyo may katagalang Sisilip nagstay. lang pala siya. Yes. Ito na parang napadaan. Yun. Yan. Makikimarites. Oo, mananatili itong malayo mula sa kalupaan ng bansa. Thank you, Lord. Pero magpapaulan pa rin po ang habagat ngayong pong weekend at sa masunod pang mga araw. At ito daw po ay sa palalakasin pa rin po ng bagyong Bebingka. Ayon po sa Pag-asa, asahan daw po ang heavy to intense rain simula ngayon hanggang bukas sa Mimaropa, sa Western Visayas, Sorsogon, Masbate at maging sa Negros Occidental. Habang asahan naman ang moderate to heavy rain sa Zambales, Bataan, Metro Manila, maging sa Calabarzon, iba pang bahagi ng Bicol Region, maging sa Visayas, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte
Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat at maging sa Sarangani. Asahan din daw po ang heavy to intense rain sa Mimaropa, Aklan, Antique simula tanghali po ng Linggo, habang moderate to heavy rains naman sa Bicol Region, Negros Island Region at iba pang bahagi ng Western Visayas. Sa iba pang balita, nag-plea ng not guilty si Pastor Apollo Kibuloy at 4 na kapwa akusado sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court. Ito'y matapos ang pisikal na pagharap ng mga akusado sa Pasig RTC 159 para sa arraignment o pagbasa ng demanda. Ayon kay Attorney Israelito Torion, Legal Counsel ng Kingdom of Jesus Christ, naninindigan ang kanyang kliyente na wala itong kasalanan. Tingnan natin at pakinggan ang pahayag ni Attorney Torion. Video. Kahit music, walang music. Kahit social media. Imagine kung wala kayong social media. Tingnan lahat dito. Ano maramdaman ninyo? So walang social media, walang TV, kahit music man lang na religious songs, bawal. So tapos yan na mag-isa, at least may kausap man lang. At least yung, kasi yung kulungan nila, pag ganun lang, mga ilang square meter, mga 6 or 7 square meter, at least pwede. Naman ang not guilty plea ng pagsisimula ng paglilitis para sa mga akusadong ang ilan ay pinalilipat ng korte sa Pasig City Jail. Paliwanag ni Jail Chief Inspector J. Rex Bustinera, tagapagsalita ng BJMP, walang nakikitang banta ang hukuman sa 4 na akusado, kaya si Kibuloy lang ang mananatili sa PNP Custodial Center. Samantala, handa manong tumestigo ang 2 sex slaves ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa 5 biktima na lumantad sa Davao City Police, 2 mano sa kanila ang desididong tumestigo laban sa pastor. Ayon po kay Police Colonel Hansel Marantan, hindi nila pwedeng persahin ang nalalabing 3 biktima dahil baka maging dahil nito na maalala nila ang masaklap nilang karanasan ng umano'y kahalayang ginawa ni Pastor Kibuloy. Magugunitang sa edad na 12 at 13 anyos, nagsimula muna silang maging sex slaves ni Pastor Kibuloy, kaya siya tinawag na pedophile. Samantala, naghain nga ng not guilty plea si Pastor Apollo Kibuloy at kapwa akusado sa kasong child and sexual abuse sa Quezon City Regional Trial Court. Ito ang kinumpirma ni Attorney Mark Tolentino, isa sa mga legal counsel ni Kibuloy, matapos ang online arraignment ng kasong sumunod sa hiwalay na pagbasa ng sakdal sa Pasig RTC. Sa ambush interview sa Campo Crame, sinabi rin ni Tolentino na maghahain sila ng motion for reconsideration sa utos ng Pasig Court na ilipat sa City Jail ang 4 na kapwa akusado ni Kibuloy. Paliwanag ng abogado na awa sila sa religious leader na magiging mag-isa sa PNP Custodial Center. Narito si Mark Tolentino. Kahit music, walang music. Kahit social media. Imagine kung wala kayong social media. Tingnan lahat dito. Ano maramdaman ninyo? So walang social media, walang TV, kahit music man lang na religious songs, bawal. So tapos yan na mag-isa, at least may kausap man lang. At least yung, kasi yung kulungan nila, pag ganun lang, mga ilang square meter, mga 6 or 7 square meter, at least pwede silang magsigawan, marinig yung boses ng kabila. Paano kung sila lang mag-isa doon? At naunang ang naghain ng not guilty plea ang mga akusado sa kasong qualified human trafficking. Samantala, humirit daw po si Pastor Apollo Kibuloy sa korte na ma-hospital arrest sa Davao City dahil sa manoy mga iniinda niyang sakit. Ito po ang isa sa mga mosyon ng kampo ng religious leader matapos basahan ng sakdal sa kasong qualified trafficking sa Pasig RTC Branch 159. Ayon po kay PNP spokesperson na Police Colonel Jean Fajardo, partikular na nagpapadala ang akusado sa Veterans Memorial Hospital sa Davao City. Kaugnay po nito'y pinasusuri naman ng korte sa government doctors ang kalusugan ni Pastor Kibuloy kung talagang dapat siyang ma-hospital arrest. Hinilayin po yung motion po nila. Ang hinayagan lang po yung Pastor Kibuloy, he has to undergo medical assessment for the process of ascertaining
whether or not how complicated po yung kanyang medical condition suffice to even consider na mailipat po siya sa other custodial facility. Samantala, binasura naman ng Pasig RTC FA 159 ang request ni Kibuloy na mapunta sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines. Una pong inayawan ng Department of National Defense ang apilan ng pastor dahil sa hindi manusundalo ang mga akusado at hindi sila humaharap sa kasong nasa jurisdiksyon ng General Court Martial. Samantala, dapat managot sa batas si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ at ang kanyang mga kapwa akusado. Ayon yan kay Senator Risa Hontiveros kasunod ng kanilang arraignment sa Pasig RTC sa kasong qualified human trafficking. Ayon pa kay Hontiveros, ang pagpapaharap sa kanila sa hukuman ay isang malaking hakbang tungo sa hustisya. Marami na ang lumutang na gustong tumestigo laban sa pugante. Una rito si alias Amanda. Sabi ni Hontiveros, itutuloy nila ang pagdinig sa Senado at pahaharapin si Kibuloy. Ang mga kapwa akusado ni Kibuloy sa gawaing pang-aabuso ay sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Semañez. Samantala naman sa ating pa rin pong mga balita, makatatanggap pa rin ng tulong ang mga benepisyaryo naman ng mga programang pangayuda ng Office of the Vice President sa harap po ng ginawang pagtapya sa budget ito para sa taong 2025. Ito ang tiniyak ni Congresswoman Estela Quimbo, Senior Vice Chair ng House Committee on Appropriations matapos magdesisyon ng komite na gawing 733 million pesos lamang ang OVP budget mula sa original proposed budget ito na 2.037 billion pesos. Paliwanag po ni Quimbo, tuloy ang ayuda ng Office of the Vice President. Dalaman sa pondo daw po nito sa social services ay ilalagay sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng DSWD at ang Medical Assistance Program naman ng DOH. Ang dalawang ahensya po ay makatatanggap ng TIG 646 million pesos mula sa nakaltas na pondo ng Office of the Vice President. Samantala, usaping budget target aprobahan ng Kamara sa September 25 para sa ikatlo at huling pagbasa ang 2025 proposed national budget sa halagang 6.352 trilyong piso. Ayon kay Marikina Representative Stella Quimbo, Vice Chair ng House Committee on Appropriations, simula na sa Lunes na isalang sa plenaryo ng Kamara ang panukalang budget. Sabi ni Quimbo, unang sasalang sa plenaryo ang General Principles o pinagbatayan sa pagbuo ng panukalang pondo. Kasunod, umano ito na magdaraos ang Kamara ng mga marathon sessions na magsisimula ng alas 10 ng umaga. Giit naman ni Quimbo, makatutulong umano sa mga mambabatas ang mga opisyal ng bawat tanggapan para idepensa ang kanilang panukalang pondo sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung gaano kahalaga ang bawat programa at proyekto. Standby pa rin, Miss Thea, sa iba pang mga balita. Pilipinas, ang oras 20 minutos makalipas ang alas 4. Kayo nakatutok pa rin sa break time sa DZRH. 4:26. Magandang balita para sa lahat ng mga motorista dahil nakaambang na naman. Yun. Oo, magkakaroon na namang muli. Salamat. Nako nag-expect ako. Malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes, September 17. Kaya kung nasa towards kahit may sweldo na tayo, relax lang, kalmahan nyo lang, di ba? Wag Enough pa yan. Wag nyo munang isugal, wag nyo munang masyadong pigain ang inyong mga silinyador. Dahil ayon po sa Department of Energy, maglalaro sa pagitan ng 90 centimos hanggang piso 20 ang tapya sa kada litro ng gasolina, habang mababawasan naman ng piso 30 hanggang piso 60 ang halaga ng kada litro ng diesel sa susunod na linggo, habang ang kerosene naman ay matatapyasan ng 1.50 hanggang 1.65
1 peso 65 centavos kada litro. Ang mga pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ay nakadepende sa galaw nito sa pandaigdigang merkado. Good news yan na. Pero wala namang bawian, lakay Rick. Kasi nakakadala minsan yung magkakasunod na piso, higit piso. Susunod na yan. Tapos biglang Oil price hike. babawiin, 5 pisong high. Kung naman ganyan, mabigat sa bolsa. Hindi na kaya. Samantala, naitala naman ang pinakamabagal na paggalaw sa oil demand sa unang 6 na buwan ng 2024 kumpara noong taong 2020. Ayon po sa International Energy Agency, ito po ay resulta daw po ng mabagal na paglago ng ekonomiya ng China. Ayon pa rin po sa IEA, naitala lang sa 800,000 na bariles per day ang oil demand sa unang 6 na buwan ng 2024 kumpara sa 2.3 million barrels per day sa kaparehong period noong 2020. Paliwanag pa ng IEA, humina daw po ang consumer spending sa China, may krisis daw po sa kanilang property sector at mataas na datos ng unemployment rate. Bukod po dito ay sinabi ng IEA na kabilang din po sa mga nakapekto sa pagbaba ng oil demand ay ang unti-unting pagpapalit ng China sa alternative energy mula sa crudo. Sa iba pang balita, ipinalilipat standby reports ng Pasig City RTC Branch 159 ang mga kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy sa kasong qualified human trafficking mula Campo Crame patungo sa Pasig City Jail. Ayon sa tagapagsalita ng BJMP na si Jail Chief Inspector J. Rex Bustinera, walang nakikitang banta ang hukuman sa 4 na akusado. Kung kaya't si Kibuloy lamang ang mananatili sa PNP Custodial Center. Ang mga ipinalilipat sa Pasig BJMP ay sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Ingrid Canada at Sylvia Semanes. Ngunit sa kuha ng DZRH News, nakitang isinakay pa ng coaster ng PNP Custodial Facility ang 4 na kasama si Kibuloy. Nabatid na kailangan pang humarap ng mga ito sa video conference para sa arraignment sa Quezon City RTC kaugnay ng kasong child and sexual abuse. Naghain naman sila ng not guilty plea sa Pasig RTC Branch 159. Oy, tayo sumilip na sa Malacanang, Miss Thea, no ha? Abay, ba't hindi man lang tayo nimbitahan dito? Oo nga, hindi pwede naman tayong hindi imbitahan, pero pwede tayong padalhan. Oo, meron palang salo-salo dyan sa Malacanang. Ha? Ano kayang handa? Oo, dahil sa birthday ni Apo Presidente Ferdinand Marcos Jr., ano ha? Adda pagpunpunsyonan da. Pang ilan na? Pang 67th. 67? Ba, 67th birthday ni Mr. President BBM. Ating alamin sa report ni RH14 Let Narciso. Miss Let. Ray, Miss Thea, nag-e-enjoy na yung ating mga kababayan sa iba't ibang pagkain handa dito sa Salo-Salo sa Palasyo. Handog ito ng Malacanang para sa ika-67 kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Mag-aalas 4 kanina nang buksan ang gates ng Palasyo ng Malacanang at magsimulang papasukin ang mga tao. Dito sa Kalayaan Grounds, may tables and chairs kung saan pwedeng pumuesto para kumain. Pero yung iba doon sa ating mga kababayan, kahit doon sa mismong damuhan na picnic style. At syempre, yung iba't ibang stalls ng pagkain, mayroong kape, chicken meals, noodles, burgers at iba pa. Karamihan sa mga bisita dito ay taga Maynila, pero may ibang galing pang Bulacan at Cavite. Sabi nila, may mga nilakad daw kasi sila dito sa Maynila at piniling dumiretso dito sa Palasyo nung mabalitaan na mayroong salo-salo. Hanggang alas 9 ng gabi yung pakain dito at 10,000 katao ang inaasahang masisilbihan sa treat na ito ng Pangulo para sa kanyang birthday ngayong araw. Miss Leth, kailangan ba ng dyan, vouchers ba yan, food stub para makapasok dyan sa salo-salo ng Pangulo? Kailangan pumila kasi syempre medyo marami-rami tapos tinatatakan sila sa kamay tapos ayun. Pagpasok sa loob, pwede na pumila dito. May mga booth, yung mga iba't ibang food stalls. Ayan, may mga fast food. So, pipila lang sila doon kung saan nila gusto. Isang food stall lang, Miss Leth, o pwede mong ikutan ang lahat ng mga food stalls na nandyan?
pwedeng ikutan. Basta pipila ka lang kasi Basta syempre, pila. bawat stall, may pila. So kung pumila ka dito sa isang stall, tapos gusto mo doon sa kabila, pipila ka ulit doon. Basta 10,000 ang inaasahan natin na mapapakain ngayong salo-salo ng Pangulo. Oo, 10,000 para ngayong araw na mismo kanyang birthday. Pero nagsimula ito noong Lunes pa, kung saan libo-libo na rin yung napaka-in particular ng Presidential Action Center. Ayun ba yung dahilan kung bakit nakasarado dyan sa may Menjola area, yung kalsada, Miss Leth? Hindi ko napansin yun, pero ang sigurado maraming tao sa loob at sa labas ngayon ng Palasyo ng Malacanang. Maraming salamat, Miss Leth. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mga big boss ng Pogo dapat pa ring habulin at kasuhan kahit wala na sila sa Pilipinas. Ayon yan kay Senator Win Gatchalian at Senator Joel Villanueva. Paano gagawin? RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Ray, dapat lamang na habulin ang mga big boss ng mga Pogo kahit na nakaalis na sila ng bansa. Ito ang paniwala ni Senador Sherwin Gatchalian at Senador Joel Villanueva na habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon sa mga kasong kinasasangkutan ni dismissed Tarlac Mayor Alice Go. Ayon kay Gatchalian, kailangan kasamang makasuhan ang mga big boss ng Pogo para magkaroon sila ng warrant of arrest. Sa pamamagitan nito ay mailalagay sila sa red notice ng International Police o Interpol upang sila ay mahanap, malilimitahan ang kanilang mga paggalaw at kung sila ay maaresto ay posibleng sila ay maibalik at malitis dito sa Pilipinas. Kabilang sa mga nababanggit na mga pangalan ay sina Duan Renwu, Wang Ziyang at Zhang Jie. Para naman kay Villanueva, si Wu ang nagpapatakbo ng mga Pogo sa bansa na siya rin ang nasa likod ng mga torture at prostitution. Batay sa kanyang mga nakalap na mga impormasyon dahil itong si Wu ay dating pulis sa China at nagsama ng mga dating pulis at mga sundalo sa Pampanga. Siya rin umano ay miyembro ng Hong Kong Trial at Macau Mafia. Kaya si Mayor Guo ay sunod-sunuran lang sa kanya habang itong si Siang ay siya naman ang sinasabing nag-facilitate sa sinakyang yate ni Guo palabas ng bansa. Siyang may hawak na 5 passport at may 2 taong gulang na iniwang anak sa kanyang pang-apat na asawa dito sa Pilipinas. Interesado si Villanueva na makita kung sino-sino ang mga empleyado ng gobyerno at mga opisyal ng gobyerno na kanilang kasabwat dahil dito naniniwala na walang Pinoy na kasabwat ng mga operasyon ng mga ito sa bansa. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat lakay Raymond Dadpaas. Samantala, dating Pangulong Duterte at ilang mga opisyal na manoy nagsabwatan para itago si Pastor Kibuloy, abay dapat daw makasuhan din. Ating alamin sa report ni RH12 Milky Rigunan. Milky. Kaya dapat mapanagot sa batas si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilang pang mga opisyal na nagsabwatan para itago at makatakas sa batas si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, panahon na para maimbestigahan ang matagal ng koneksyon ni Duterte kay Kibuloy. Sabi ni Brosas, hindi dapat palagpasin ang papel ni Duterte para magtago sa batas si Kibuloy. Giti Brosas, dapat matigil na rin ang culture of impunity na ang ibabaw noong panahon ng Duterte administration. Dapat tiyakin din anyang mabulok sa kulungan si Kibuloy at hindi siya dapat bigyan ng special treatment na kadalasang ginagawa sa mga mayayaman at may kapit sa gobyerno. Ngayong nabulgar ng umunoy kademonyohan ni Kibuloy, kailangan na bigyan ng agarang na suporta ang mga biktima lalo ng proteksyon at legal assistance. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ibibigay pa natin ng pang detalye ng ating mga nagbabagang balita Pilipinas. Ang oras 37 minutos makalipas ang alas 4. Kayo nakatutok pa rin sa break time sa DZRH. Amnesty program ng UAE dumating na ng bansa. Idetalye mo RH27 Noche Kakas Noche.
Kaya at Lakay Ray, nakauwi na ng Pilipinas ang 65 Pilipino nag-avail ng amnesty program sa bansang United Arab Emirates. Sakay ng Philippine Airlines sa flight PR69. Dumating ang eroplano kaninang umaga sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Ayon sa OWA, ang mga ito ay overstaying sa Dubai at Abu Dhabi na pinauwi ng UAE government na walang binayarang penalty. Pinagkalooban naman ng pamalaan ng financial assistance ang mga repatriates. Bukod pa dito, binigyan rin ng food at transportation allowance na kanilang magagamit sa kanilang pag-uwi sa kanilang probinsya. Alright, thank you. Noche, kumusta panahon ngayon? Kanina, napakainit eh. Tapos ngayon, makulimlim. Parang mararamdaman mo na nagbabadyang umulan. Yun, naku. Madilim na naman ang langit. Oh. Umiitim na naman eh. Nagbabadya. Nagbabadyang bumagsak. Mga maghuhulog ng grasya yan. Oo. Kanina, sobrang init eh. Sobrang init kanina. Maraming salamat, Noche. Thank you, Noche. Let's try yung dalawa. Samantala, standby Grace Ansano, dapat lamang nahabuli ng mga big boss ng Pogo kahit na nakaalis na sila ng bansa. Ito ang paniniwala ni na Senator Sherwin Gatchalian at Senator Joel Villanueva habang nagpapatuloy ang investigasyon kay dismissed Bambantarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Gatchalian, kailangan kasama sa mga akusahan ang mga Pogo boss para magkaroon sila ng warrant of arrest. Sa pamamagitan nito ay mailalagay sila sa red notice ng International Police o Interpol. Kabilang sa mga nababanggit na big boss ay sina Juan Renwu at Wang Xiyang at Zhang Ji. Ayon naman kay Villanueva, batay sa impormasyon na kanyang nakuha, si Wu ang nagpapatakbo ng mga Pogo at siya rin ang nasa likod ng mga torture at prostitution. Si Wu naman umano ang miyembro ng Hong Kong Triad at Macau Mafia, kaya't si Mayor Alice Guo ay sumusunod lamang sa utos niya. Habang si Ziyang ay ang nag-facilitate sa sinakyang yate ni Guo palabas ng bansa at siya rin ang sinasabing may hawak na 5 pasaporte. Ayun siya pala. Ayun siya pala yun. Sa Chinese pala siya. Oo, Ziyang. Oo, kasi di ba dati ang daming, ano yun, Wang Ziyang. Ayan. Kasi daming haka-haka. Ang daming haka-haka. May hawak ng 5 pasaporte. Pasaporte. Na kesyo si ganito daw. So Chinese pala. Oo, isang prominenteng tao daw. Isang taong may hawak ng posisyon sa politika, sa gobyerno. Ito pala ang pinangalanan. Si Wang Ziyang. Wang Ziyang. Oo. Ililipat na po sa Valenzuela City RTC sa Metro Manila mula Capas, Tarlac ang lahat daw po ng kaso ni dismissed Bambantarlac Mayor Alice Guo. Ito po eksklusibong pahayag sa DCRH ni Senador Francis Tolentino sa kaugnay po ng pagganap ni Guo sa Capas, Tarlac RTC. At ayon po kay Tolentino, ang paglipat daw po sa ibang korte ng kaso ni Guo bate naman sa RA 10660 na nagsasabing hindi maaaring makasuhan sa Judicial Region kung saan nag-oopisina ang isang public official. Ito po ay para hindi daw maimpluwensyahan na akusado ang korte at mabasura o mapawalang bisa ang kaso laban sa kanya. Kaya naman maaaring sa susunod na linggo pa may sasagawa ang arraignment kay Alice Guo. Sang-ayon po kasi sa Republic Act 1060, ang isang opisyal, lalo ang mayor, salary grade 27 and above, hindi pwedeng sampahan ng kaso doon kung saan judicial region siya nag-oopisina. So ang Tarlac ay Region 3, hindi siya pwedeng sampahan doon dahil meron pa siyang impluensya. Lalong-lalo na dito kay sa sitwasyon ni Alice Guo, siyempre kanya yung vice mayor, kanya yung mga konsehal, kanya yung mga kapitan doon sa Bamban. So ni-impluensya pa siya doon sa area. Kaya ay dapat ilipat doon sa pinakamalapit na judicial region. Ang tinig mga kaibigan ni Senador Francis Tolentino. Samantala, report mula kay RH25 Grace Ansano, lalaking nalunod sa irigasyon sa bayan ng Bayumbong, Nueva Vizcaya, hindi pa rin nakukuha ang katawan. I-detalye mo RH25 Grace Ansano, Grace.
Yes, patuloy pa rin ang ginagawang retrieval operation ng mga tauhan ng PNP, katuwang na ang ilang mga lokal na mga naninirahan sa bahagi ng Purok 5, La Torre North sa Bayumbong Nueva Vizcaya, bandang alas 7 ng umaga. Nang ito ay matagpuan na nakalutang o medyo nakasalaksak sa isang bahagi ng irrigation canal sa naturang lugar. Nakita umanon ang bangkay ng isang kawani ng National Irrigation Administration habang ito ay nagtatanggal ng mga basurang nakabara sa irigasyon. At marami kasing mga tumambad at pumasok na mga basura nang magulan ng nakalipas na araw dala pa rin ng bagyong si Enteng. Agad na ipinalam ito sa mga otoridad, subalit bago ito makuha ay naanod pa rin ito at pumasok sa may takip na bahagi ng irigasyon. Ang panel ng irrigation sa bahagi ito ay mayroong layo o haba na 50 meters. Sinilala ang biktima sa ngayon na si Wilfredo Guyong, 46 na taong gulang. Sa puntong ito, nakikiusap ang mga pamilya na sana'y maiahon na. Pero nahihirapan ngayon ang mga otoridad dahil nga isa itong tunnel at posibleng mapahamak pa rin ang buhay ng mga magre-rescue sa kanila. Kumikilos na ngayon ang mga tauhan ng National Irrigation Administration para i-drain ang naturang kanal upang mapasok na ng mga rescuer. Yan ang ating update para sa DZRH. Ito, si RH25, Great Vera Santano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH25 Grace Sansano. Samantala, sagot ng pamahalaan ang lahat ng bayarin ng mga pasyente sa lahat ng Level 3 public hospital sa bansa ngayong araw. Inanunsyo ito ng ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasabay ng pagdiriwang ng kanyang ika-67 kaarawan ngayong Biyernes, September 13. Sa kanyang talumpati sa paglulunsad ng agri-puhunan at pantawid program sa Gimba, Nueva Ecija, sinabi ng Pangulo na layunin nilang matulungan ang mga Pilipinong may medical needs. Binanggit naman nito sa kanyang talumpati sa isa pang aktibidad sa Palayan City na naglaan sila ng 300 milyong piso na pondo para rito. Ayon sa Department of Health, batay sa direktiba ng Pangulo, saklaw nito ang lahat ng inpatient, outpatient at emergency medical services sa mga sumusunod na hospitals. Sa Metro Manila, sa Philippine General Hospital, Philippine Orthopedic Center, Philippine Heart Center, Philippine Children's Medical Center, National Kidney and Transplant Institute, Lung Center of the Philippines, Jose R. Reyes Memorial Hospital, East Avenue Medical Center, at sa Luzon, Ilocos Training and Regional Medical Center, Cagayan Valley Medical Center, Bicol Medical Center, Batangas Medical Center, Batanes General Hospital. Naku, marami-rami palang ospital ito. Mamaya na uli. Bakit? Ano na? Ayun, kailangan nating malaman kung ano nga ba ang panahon. Pero yung binabanggit mo mga ospital, libre ngayong araw na ito. Libre ang serbisyo nila, dahil sagot. Sa birthday ni Yan ang PBBM. birthday treat ng ating Pangulo para sa kanyang ika-67 kaarawan. Yun. Birthday treat ng Pangulo yan. Sa lahat ng Ayos. inpatient, outpatient at emergency services ng mga nabanggit na ospital. Kung saan babanggitin natin yung iba pang ospital na magbibigay ng libreng Mahaba pa yung serbisyo. listahan. Nasa linya natin ngayon si Miss Chanel Dominguez, ang tagapagsalita mula sa Pag-asa, para nga naman bigyan tayo ng update. Actually, si Miss Janelle ay weather specialist. Yeah, weather specialist ng Pag-asa para malaman natin kung ano nga ba ang pinakahuling balita sa ating ulat panahon. Magandang hapon, Miss Chanel. Miss Janelle, magandang hapon. Sa inyo at magandang hapon din po sa ating mga tagapakinig. So, weather update po muna tayo. So, ito po sa ngayon, yung southwest monsoon po dito na nakaka-apekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang aasahan po natin na magdadala po ng mga pag-ulan mamaya po o hanggang bukas po. Dito po sa Mimaropa, Western Visayas, Sorsogon, Masbate, Negros Occidental, asahan po natin ang tuloy-tuloy na bugso ng pag-ulan dahil po sa southwest monsoon. Dito rin po sa Metro Manila, Mindanao, Calabarzon at malaking bahagi po ng Visayas ay asahan din po natin makakaranas din po sila ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Dulot pa rin itong southwest monsoon. So kung makikita po natin sa ating satellite imagery po, buong bansa po natin ay magiging maulap naman na din po ngayong araw.
makulimlim po ang ating panahon, and then yung mga ibang areas, may mga isolated rain showers lang po. Dahil po dito sa trap neto ni TS Bibingka na nasa labas ng ating PAR, yung malaking bahagi po ng Luzon na makakaranas din po ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Speaking of po dito sa Bibingka, ito po yung bahagyang humina at isa na lang sa ganap na tropical storm. Ito'y huling namataan sa lang 1,435 km east-northeast ng extreme northern Luzon. Ito'y may taglay ng lakas ng hangin na 85 km per hour at pagpugso na 105 km per hour. Ito'y kumikilos northwestward sa bilis na 35 km per hour. Sa ngayon po, sa nakikita po natin, maaari na po pumasok po ito si Bibingka dito sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na oras. At lalabas din po agad po mga bukas, mamayang gabi din po or bukas na madaling araw. Pero asahan po natin habang ito po si Bibingka or magiging Ferdy po natin ay na-enhance po niya ang southwest monsoon. Ang bilis pala ng kanyang pagpasok, Miss Janelle. Opo, kasi nandun lang po siya parang sa corner slap. Nasa pintuan lang. Kay bilis ng iyong pagdating. Kay bilis ng iyong pag-alis. Oo. Pag-alis mo isa dyan kay bilis din. Ayos lang. Salamat. Miss Janelle, matanong ko lang, what are the chances na maka-experience pa tayo ng kasing lakas Super typhoon. Yes, na typhoon katulad ng Enteng. Ito, Si Yagi. po kay Bibingka po. Not necessarily, kasi si Bibingka parang sabi mo, daraan lang siya talaga and madadaan lang tayo because of the effect niya sa habagat. Pero yung what are the chances na magkaroon ulit tayo ng... Kasunod ni Bibingka. Oo, after Bibingka. Puto. Hindi naman po natin inaalis din po yung posibilidad kasi sa nakikita po natin din po, possible po, meron din po tayong mga susunod na bagyo din po sa next week po natin. So nakikita po natin sa pagtaya po natin ngayon. So meron tayong aasahan ulit next week. So linggo-linggo ba tayong pupuntahan ng mga bagyo, Miss Janelle? Oh, sadly po ata eh. Oo, at laging weekend natatapat ang ating mga bagyo. Nananadya Parang ayaw talaga tayo thank God it's Friday, gimmick day ng ating mga bagyo. Ano? Ayaw tayong bumiyahe. Oo nga po eh. Pero yun po, kaya pag-iingat lang din po sa mga ating kababayan po dito sa ating pag-ulan po na nararanasan. Pero Miss Janelle, walang direktang epekto itong bagyong Bibingka or pagka dumaan na sa atin mamayang gabi ay si bagyong Ferdy na? Opo, wala po. Kasi po, masyado po talaga siya malayo. Mababa din po yung chance niya mag-landfall. Kaya po pala kahit may bagyo, parang mainit, Opo. Di ba kapag mainit, yung hinihigop daw talaga yung Miss Janelle, tama ba yun? Nag-evaporate yung water. Oo, parang gano'n, nag-iipon ng lakas. Opo. Totoo po yan. Pero may bang posibilidad na lumakas tong si Bibingka? Possible po kasi po nasa karagatan pa rin po. Oo nga nasa Pasipiko pa. Angat pa po ito. Sa forecast track po natin, hindi po natin inaalis yung typhoon category po niya. So iba yung pag-iingat pa rin. Kung sakali man, ano pong area ng ating bansa ang pinakadirektang maapektuhan po nitong bagyong Bibingka/Ferdy? Wala po siyang epekto. Wala talaga. Po. Yung habagat Habagat talaga. Paralakasin nito ang habagat. Opo. Ayun yung hinihila niya talaga pala dyan sa mapa, ma'am, yung mga red, green, orange na yan, ay yung habagat. Opo. Ayun, hindi pala Hindi yan. naman kaya paghila niya, ilalakas siya. Ay, hindi po. Hindi naman. Ayun. Salamat to, Miss Janelle. Maraming salamat din po. Happy weekend. Happy weekend po. Yan si Miss Janelle Dominguez ng GOST Pag-asa. Ganun pala yun, nakala kasi natin, yung bagyo, yung nakaharang doon sa mapa ng Pilipinas, itong satellite, na to, hindi pala, habagat. Oo. Pero matindi, halos sakop tayo ng habagat. Ng habagat. Pilipinas, Oo, pero si Bibingka, malayo, far away. Oo. Yung puto. Matagal pa yun, letter P pa yun, nasa F pa lang tayo. Kutsinta. Malapit yun. Nakakainis. Pero ito pa nga, ang isa sa mga ospital na malilibre ang ating mga kababayan. Natigyan sa atin ng pa-birthday ng ating mahal na Pangulo, ang Dr. Paulino J. Garcia Memorial Medical Center. Sa Visayas naman ang Vicente Soto Memorial Hospital, Governor Celestino Gallares Memorial Hospital, Eastern Visayas Regional Medical Center at sa may Mindanao, Amay Pakpak Medical Center, Davao Regional Medical Center, Cotabato Regional Medical Center, Mayor Hilarion Ramiro Senior Medical Center, Zamboanga City Medical Center. Kabilang sa libreng medical services ngayong araw lamang sa mga nabanggit na ospital ay ang mga sumusunod:
hospital bills. Napakaswerte mo naman kung Oo, ngayon ka swerte naman madi-discharge, ninyo. di ba? Wow. Mga gamot, ay, Mm. napakalaking tulong Yes. kapag ka ikaw ay nailibre man lang. Totoo yan. Laboratory and diagnostic procedures, dental services, implants, therapy and rehabilitative services, chemotherapy, dialysis. Sa listahan ng PhilHealth 120 ang kabuuang bilang ng mga ospital kung saan makikinabang ang ating mga pasyente. Yan. Ay, buti naman. Naragsak nga pa nagkasangay Apo Presidente Ferdinand Marcos Jr. Apo. Malaking bagay. Samantala, balak daw po ng Senado na ipagbawal din ng e-gaming na kinagigiliwan ngayon ng maraming mahilig sa sugal online sa Pilipinas. Ayon po kay Senador Sherwin Gatchalian ng Senate Committee on Ways and Means, may mga panukalang isamang e-gaming sa total ban sa Pilipinas at hindi lamang mga pogo. Ang ikinatatakot po ng mga senador ay baka umabot na naman sa puntong maraming ma-addict sa e-gaming tulad po na nangyari sa e-sabong na nagdudulot po ito ng matinding problema sa ating komunidad. Sa nakita nila yung operasyon ng e-gaming, kahit sino daw po ay maaaring magbukas ng account, pati na mga minor de edad na maaaring maging problema ng buong pamilya. Problema dito kung yung mga, let's say, enforcement agencies natin, mga police, magkaroon ng maraming utang dahil nga sa pagsusugal, malaking problema tayo dyan. Yung mga bata, kung sila ay malulong, ma-addict sa mga e-gaming, magkakaroon tayo ng malaking problema sa lipunan natin, sa society. Samantala, iniimbestigahan na ng GSIS ang kaso ng cybersecurity breach sa sistema ng kanilang ahensya. Ayon sa GSIS, ni-report ang kanilang security partner na tinarget ng local threat ang administrator account ng isa sa mga computer. Ipinahayag ng ahensya na ang apektadong computer ay inoffline na habang iniimbestigahan ang lawak na naidulot ng security breach. Tiniyak ng GSIS na prioridad ng state-owned insurance system na proteksyonan ang impormasyon ng mga pensyonado at miyembro nito. Siniguro din ng ahensya na may nakalatag na hakbang upang manatiling ligtas ang kanilang sistema laban sa cybersecurity attack. At ngayon sa ating pong balitang sports, Ange Kwame maglalaro daw po kasama naman ng Meralco Bolts sa East Asia Super League. Ibalita mo nga yan, Kristan Karag. Kristan. Maglalaro nga si Ange Kwame bilang naturalized player ng Meralco Bolts sa 2024-2025 East Asia Super League. Ito ang kinumpirma ni Bolts coach Luigi Trillo. Kukunin rin ng Meralco si American basketball players Alan Durham at DJ Kennedy bilang imports ng kupunan sa paparating na home and away tournament. Maliban sa Bolts, dalawin rin ng San Miguel Beermen ang bandila ng Pilipinas sa East Asia Super League. Magbubukas sa Oktubre ang 3 regular season ng East Asia Super League at magtatapos ang torneo sa Marso 2025. Ito si RH53 Kristan Karag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kristan Oy, Karag. babay na. I just would like Salamat to take to. this opportunity. Uy. Ayan, pasalamatan ko lang ang Hair Shaft Salon dyan sa Robinson's Place, Manila. Yan. Ayan, si Miss Lizelle, si Miss Belle. At syempre, thank you so much. Ang mag-anniversary, ang Clarence MD dyan sa Makati. Happy anniversary po. They take good care of my skin. Yes, yan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programang Break Time dito pa rin sa DZRH. Nakasama niyo po ako po. Ngayong thank God it's Friday, thank God it's Wednesday, Thea Pecho Carpuz. Ito po si Ray Sibay, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na ang balansyadong pababalita atin sa atin ni Ka Henry Uri at Miss K. Karen Oyong. Pilipinas, ang oras, 5:00 ng hapon.